Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Layla at nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na mula sa aking puso. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang bahagi ng aking buhay na nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa akin. Bawat tagpo ng kwentong ito ay puno ng init, ng tensyon, ng mga damdamin na mahirap ilarawan. Pero ito ay isang kwento ng paglaya. Hindi ko alam kung paano ko ito sisimulan, ngunit nararamdaman ko na ito na ang tamang pagkakataon upang ilabas ang lahat. Sa mga mata ng iba, ako'y isang ordinaryong babae lamang. Ngunit sa mga gabing malungkot, natutunan ko kung paano maghanap ng aliw sa mga kamay ng mga lalaking dumaan sa aking buhay. Hindi ko alam kung paano nagsimula, ngunit parang isang lihim na naging ugali ko na. Kung ang iba ay may mga tahimik na alaala, ako naman ay may mga lihim na naglalaman ng matinding init. Init na nagmumula sa katawan at sa pusong hindi pa nakakausap ng kahit sino. Isa sa kanila, si Jacob, ay isang lalaking hindi ko makakalimutan. Matangkad siya, may mga matalim na mata na tila kayang basahin ang aking mga nais na hindi ko kayang sabihin. Ang bawat halik na ipinagkaloob niya ay may kasamang pangako na hindi ako magtatagal sa kanya. Ngunit, sa kabila ng lahat ng iyon, siya ang unang nagpaalala sa akin kung gaano kalakas ang katawan ng isang lalaki. Ang mga halik niya ay matamis at maalab, na parang siya lang ang may kakayahang gawing buo ang bawat bahagi ng aking katawan. Sa bawat gabing dumaan, sa bawat sensasyon na nararamdaman ko, parang nawawala na ang lahat ng mga alalahanin ko sa buhay. Ang tanging bagay na umiiral ay ang init ng katawan ni Jacob at ang malasakit na ipinaparamdam niya sa akin. Ngunit, ang bawat araw na lumipas ay nagdadala ng bago. At si Adrian ay dumating. Si Adrian, na may kakaibang lakas na nagmumula sa mga braso niyang malalakas at matipunong katawan. Hindi lang ang katawan ni Adrian ang nangingibabaw sa kanyang mga galak. Ang mga palad niyang dahan-dahang humaplos sa aking balat ay tila nagiging sanhi ng mga reaksyong hindi ko kayang ipaliwanag. Ang init ng katawan namin ni Adrian ay hindi mapaliwanag ng mga salitang karaniwan. Bawat halik, bawat pagdampi ng kanyang katawan ay naging isang misteryo na hindi ko kayang lutasin. Ngunit tinanggap ko na lamang ang bawat sensasyon na dulot ng kanyang mga kamay at labi. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang mga sandaling kasama si Adrian ay hindi rin tumagal. Ang bawat sandali ay punong-puno ng init, ngunit kulang sa sagot na matagal ko nang hinahanap. Si Paolo ay sumunod, at ang kanyang mga labi ay dahan-dahan akong dinala sa isang lugar kung saan ang bawat paghinga ko ay sabay sa paghinga niya. Sa mga pagkakataong iyon, hindi ko na kayang ipaliwanag ang nararamdaman ko. Para bang ang mundo ay hindi umiiral at kami lamang ang naroroon. Ang mga halik ni Paolo ay magaan, ngunit puno ng init. Iniwasan kong magpatalo. Ngunit ang bawat segundo ng pagmumuni ko ay tila nagiging isang magandang pagkatalo. Kaya nga nang dumating si Ernest, may kakaibang pakiramdam akong gumising sa katawan ko. Wala ni isa sa kanila na nagbigay sa akin ng ganitong damdamin. Ang pakiramdam na may nangyayari sa aking katawan na hindi ko kayang itanggi. Ang mga mata ni Ernest ay kumikislap sa bawat silip niya sa akin. At sa mga sandaling kami ay magkasama, tila ako'y nawawala sa lahat ng pwedeng mangyari sa mundong ito. Sa kanya, nararamdaman ko na hindi lang katawan ang inaalala niya. Hindi lang ang init ng bawat halik, kundi ang init ng bawat emosyon na hatid ng bawat pagdampi ng kanyang katawan. At dito ko napagtanto na may mga bagay na hindi ko pa natutunan noon. Bawat halik, bawat haplos, bawat galak na nararamdaman ko ay hindi lang sa pisikal na antas nangyayari. Ang bawat isa sa kanila ay nagbigay daan sa isang mas malalim na pagkakakilanlan ng aking sarili. Si Jacob, si Adrian, si Paolo, lahat sila ay bahagi ng isang paglalakbay na nagbigay sa akin ng kakaibang pagnanais. Ngunit si Ernest, siya ang nagbukas ng pinto ng aking tunay na nararamdaman. Ngayon, nakatayo ako sa isang lugar na puno ng tanong. Ang aking katawan ay patuloy na humihiling. Ang aking puso
ay patuloy na naglalakbay sa pagnanais na mas makilala ang aking sarili sa pamamagitan ng kanilang mga kamay. Ngunit sa huli, tanging si Ernest ang nagbigay sa akin ng pagkakataon na makita ang aking sarili. Naaalala ko pa ang unang pagkakataon na ako at si Ernest ay magkasama sa isang pribadong lugar. Isang lugar kung saan ang mga salitang walang kasiguraduhan ay hindi na mahalaga at ang katawan lamang namin ang nag-uusap. Ang unang gabing iyon, para sa akin, ay isang pagsisimula ng isang bagong uri ng pagnanasa. Isang bagong pagsasama ng katawan at kaluluwa na hindi ko pa naranasan noon. Si Ernest, hindi katulad ng iba, hindi minadali ang lahat. Hindi tulad ni Jacob, ni Adrian, ni Paulo, na laging may kasamang pagmamadali. Si Ernest ay nagbigay sa akin ng espasyo upang maramdaman ang bawat hakbang, bawat halik, at bawat ugnay ng aming mga katawan. Naramdaman ko sa bawat paghaplos niya sa aking balat na hindi niya ako tinatrato bilang isang laruan. Hindi niya ako tinitingnan na parang isang bagay na madali lang paglaruan at bitawan. Ang bawat galaw niya ay dahan-dahan, may pag-iingat at may sinseridad. Sa unang pagkakataon, hindi ako naramdaman na ginagamit. Naramdaman ko na may halaga ako. Na ang bawat galak ko, ang bawat sigaw ng aking katawan ay may kasamang respeto. Ipinatong ni Ernest ang mga kamay niya sa aking pisngi at dahan-dahan niyang hinaplos ang aking buhok. Hindi ko malaman kung bakit, ngunit may kakaibang kilig akong naramdaman. Habang ang mga mata niya ay sumasalamin sa aking kaluluwa, hindi ko kayang ilihim ang nararamdaman ko. Ang init ng katawan namin na magkalapit, ang kanyang mga labi na marahang gumagapang sa aking leeg ay tila nag-aalab na hindi ko kayang kontrolin. Ang mga halik niya ay hindi mabilisan. Hindi ito yung mga halik na may kasamang pangangailangan na parang isang pagkaubos ng lakas. Ang halik niya ay mabangong tila, may kalaliman. Bawat dampi ng kanyang labi sa aking balat ay parang isang dasal na puno ng pagnanasa. Ang mga palad niya ay dumapo sa aking katawan. Ngunit hindi ko naramdaman ang puwersa na karaniwan kong nararamdaman sa iba. Sa halip, naramdaman ko ang bawat dahan-dahang galaw ng kanyang mga kamay, ang mga daliri niyang sumusunod sa mga liko ng aking katawan. Hindi ako natatakot, hindi ako nagmamadali, hindi ko naramdaman ang pangangailangan ng mabilisang pagsakop. Si Ernest, sa bawat kilos niya, ay nagbibigay sa akin ng isang ligtas na mundo. Isang mundo kung saan ako ang sentro at siya ang nagpapasaya sa bawat sulok ng aking katawan. Habang patuloy ang paglalakbay ng aming mga labi, naramdaman ko ang mga init ng kanyang katawan na dahan-dahang dumadaan sa aking katawan. Ang kanyang mga kamay, hindi madali, hindi rin mabigat, ngunit ang bawat haplos ay parang isang gabay na nagsasabing magtiwala ka. Minsan magkaakbay kami, ngunit ang bawat galak ko ay hindi tumatagal. Sa bawat paghaplos, sa bawat pagnanasa, nararamdaman ko na ang pagitan namin ay tila nagiging mas malalim. Hindi ko kayang ipaliwanag, pero sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na ang bawat patak ng pawis sa aming katawan ay hindi isang senyales ng pagod, kundi isang patunay ng aming init. Init na nagmumula, hindi lang sa pisikal na aspeto ng aming ugnayan, kundi mula sa bawat desisyon na kami ang nagtakda. Sa ilalim ng malambot na ilaw ng kwarto, kami ay nagkatagpo ng ganap. Hindi ko alam kung anong bahagi ng aming mga katawan ang una. Ngunit sa bawat paghawak ng kanyang mga palad sa aking katawan, naramdaman ko ang bawat pagkilos na may dahilan. Ang bawat masuyong sulyap sa aking mata ay nagsasabing, hindi ako isang laro para sa kanya, hindi ako isang simpleng babae na dadaan lang sa kanyang buhay. Naramdaman ko na ako ay may halaga, na ako ang babae na siya ay tanging nagsisilbing gabay upang matutunan kung paano magmahal ng buo. Minsan ay hindi mo kailangang magmadali sa mga bagay. Si Ernest ay naging buhay na patunay ng isang katotohanan, na ang pagmamahal at pagnanasa ay hindi isang sprint, kundi isang marahang paglalakbay. Bawat galak, bawat alingaw-ngaw ng aming hininga ay naging isang paalala na hindi ko pa nararamdaman ng ganito. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag,
Ngunit sa mga oras na kami ay magkasama, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng init. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ako ng pagkakataon na maramdaman ang isang pagmamahal na hindi kinakailangan ng pagpapakita ng labis na galak, kundi ang simpleng pagtanggap at pagpapahalag. Nasa harap ko si Ernest nakatayo at parang hindi alam kung anong sasabihin o gagawin. Ang mga mata niya ay nakatutok sa akin, parang naghahanap ng sagot sa mga tanong na wala akong nais na itanong. Alam ko sa bawat sandali ng katahimikan na naramdaman ko na ang aking mga salita ay may bigat at ang reaksyon na iyon ay nagsisimula ng magbago ang lahat. Ang mga labi ko na kanina lamang ay masigasig na naghahanap ng kanyang mga labi, ngayon ay nanatiling nakaimbak ng mga hindi nasabi. Ang mga kamay ko na dati humahaplos at humahawak sa kanya ng walang alinlangan, ay ngayon ay nakatago sa ilalim ng aking mga palda. Hindi ko alam kung dapat ba akong magsimula ng isang bagong laban o patuloy na maghintay. Tama nga, hindi ko kailanman inisip na magiging ganito kami ni Ernest. Na siya, ang taong nagbigay sa akin ng unang tunay na init sa aking katawan, ay magiging parang isang malaking tanong na nag-uugat sa aking puso. Nagkatagpo kami sa hindi inaasahang pagkakataon, at ang mga gabing iyon, puno ng init at hindi matitinag na damdamin, ay naging tila isang panaginip na hindi ko kayang yakapin. Pero ngayon, sa oras ng kahinaan, siya ay nanatili sa aking harapan, nakatingin sa aking mga mata at walang sinasabi. Nasa hangin ang katanungan, isang pagsubok na hindi ko kayang laktawan. Pinipilit ko pa ring maghanap ng mga salita, ngunit natatakot akong masaktan siya, natatakot akong mawalan ng kontrol. Wala akong ibang hinahangad kundi ang maging buo, at sa mga sandaling ito, kailangan ko ng paliwanag. Ernest, ang tanging nasabi ko sa kanya, ang pangalan niya ay dumaan sa aking bibig na parang isang dasal. Tumayo siya ng mas malapit, ang mga mata niyang naglalaman ng kalituhan at takot. Hindi siya kumilos agad, ngunit ang tahimik na paglapit niya sa akin ay nagsabi ng lahat. Hindi siya umimik, ngunit ang bawat hakbang na ginawa niya ay may nakatagong kahulugan. Naramdaman ko ang pag-init ng aking katawan sa bawat sentimetro ng kanyang pagkilos. Ang mga kamay ko na kanina lamang ay nag-aalangan, ay ngayon ay tumangging kumawala mula sa kanyang mga palad. Ang galak at pangungulila ay naghalo sa aking puso. At sa bawat sandaling iyon, natutunan ko na ang mga salitang hindi mo kayang ipahayag ay naiipon sa katawan mo. Ang init ng kanyang katawan ay nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko kayang ipaliwanag. Anong nangyayari, Layla? Tanong niya. Ang boses niya ay mababa at naglalaman ng kalituhan. Hindi ko na kayang magsinungaling. Naramdaman ko na siya ay may karapatan na malaman ang mga nangyari, ang mga saloobin ko, at ang dahilan kung bakit ako nandyan sa harap niya ngayon. Isang matagal na katahimikan ang sumunod. Walang sinuman sa amin ang nagtakda kung ano ang susunod. Pareho kaming magkaibang mundo, ngunit ang mga katawan namin ay tila nakapagtatagpo sa isang punto ng hindi malirip na koneksyon. Sa kabila ng takot at pagkabigla, naramdaman ko na sa mga sandaling ito, ako ang humawak sa ating kapalaran. Sa bawat titig niya sa akin, nararamdaman ko ang takot na unti-unting nawawala, at sa halip, ang tamis ng aming gabing iyon ay dumadaloy. Sa lahat ng mga pagkakamali ko, ang oras na ito ay naging pagkakataon ko upang itama ang mga bagay, at bagamat ang mga saloobin ay magulo, ang init ng kanyang katawan ay nagsilbing sagot sa aking mga tanong. Minsan, ang pinakakailangan lang ay ang maging tapat sa sarili. At sa mga sandaling iyon, naisip ko na si Ernest ay isang tao na hindi ko kailangang baguhin. Siya ang kauna-unahang tao na nagbigay sa akin ng kaligayahan, na hindi nakatali sa mga maling dahilan. At sa mga oras na ito, ang mga reaksyon namin ay nagiging mas matimbang kaysa sa anumang salita. Dahil alam kong hindi siya ang klase ng tao. Nabibitaw agad, naramdaman ko na ang kahulugan ng mga salita ko ay tumagos sa kanyang puso. Ang katawan ko ay nagsasalita ng mas mataas kaysa sa aking bibig, at sa mga mata ni Ernest, naramdaman ko ang pagtanggap sa kabila ng takot at kalituhan. Siya ay naroroon,
At sa mga sandaling iyon, natutunan ko na ang mga bagay na mahirap ipaliwanag ay nakakamtan sa pamamagitan ng nagmumuni-muni ako sa mga nangyari. Sa mga sandaling iyon, alam kong hindi ko kayang kontrolin ang mga nararamdaman ko. Ang mga puso namin, bagamat magkaibang mundo, ay tila nagsasanib sa isang mahirap ipaliwanag na koneksyon. Wala akong ibang magawa kundi tanggapin ang mga nangyari. At ang init ng katawan ni Ernest na nagbigay sa akin ng pakiramdam na parang tayo lang dalawa sa mundong ito. Kahit na may alinlangan, nararamdaman ko na hindi ko kayang itanggi ang nararamdaman ko para sa kanya. Bawat titig niya sa akin ay parang pinapalakas ang tibok ng puso ko. Minsan, hindi na kailangang magsalita, sapagkat ang bawat kilos niya ay may kahulugan na hindi ko kayang itago. Ang kamay ko, na kanina lamang ay nag-aalangan, ngayon ay tumangging humiwalay sa kanya. At bawat sandali ng pagkakalapit namin ay parang may mga lihim na nagsisilbing gabay sa amin. Layla, bakit hindi mo pa ako sinusundan? Kung gusto mong malaman ang totoo, nandito ako. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko na hindi na kami pwedeng magpanggap. May nararamdaman ako para sa kanya, at sa bawat pagtingin ko, iniisip ko kung kaya ko bang ipaglaban ang nararamdaman kong ito. Walang sagot sa simula, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsabi ng lahat. Bawat pagtingin niya sa akin ay naglalaman ng pagtanggap. Kahit na sa loob ng ilang sandali ng katahimikan, natutunan ko na hindi lahat ng pagsubok ay dapat lagpasan. Minsan kailangan lang nating tanggapin ang lahat ng ito. Habang ang mga kamay ko ay dahan-dahang humaplos sa kanyang braso, naramdaman ko ang panginginig ng katawan ko. Ang pagdapo ng mga palad ko sa kanyang balat ay nagbigay sa akin ng init na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko na kailangan pang magsalita, sapagkat alam kong ang bawat saloobin ko ay naramdaman niya. Naramdaman ko na ang bawat kislap ng kanyang katawan ay may epekto sa akin. Ang bawat galaw na ginawa niya ay nagbukas sa mga nakatagong damdamin na hindi ko pa matanggap. Ang init ng mga katawan namin ay naging tila isang bagyong dumaan sa loob ko. Alam ko na hindi ko kayang pigilan ang sarili ko, at tila siya rin ay naging ganap na bahagi ng mundo ko. Hindi ko alam kung paano kami napunta sa ganitong sitwasyon. Ngunit sa mga oras na iyon, parang ang tanging bagay na alam ko ay ang pagtanggap. Tanggapin na hindi lahat ng bagay ay may paliwanag, at minsan, ang mga nararamdaman natin ay may mga dahilan na hindi natin kayang itago. Minsan, kapag ang mga katawan natin ay nagsasalita nang hindi gamit ang mga salita, doon mo matutunan na may mga bagay na mas malalim pa sa mga pangako at mga pangarap. Ang bawat paghinga ko, ang bawat pagdampi ng aking katawan sa kanya, ay nagiging patunay ng isang mas matinding koneksyon na hindi ko kayang labanan. Sa bawat tanong na naiisip ko, sa bawat sagot na hindi ko kayang ibigay, naramdaman ko na kami ay nagsasama sa isang mundo ng pagkakaintindihan na hindi kailangan ng mga salitang ipaliwanag. At habang ako ay nasa mga bisig ni Ernest, natutunan ko na ang pinakamahalaga sa lahat ng ito ay ang pagpapasya ko. Ang pagpili ko na yakapin siya. At ang hindi ko kayang itanggi na siya ang dahilan ng mga init na nararamdaman ko. Hindi ko na alam kung anong susunod, ngunit sa mga oras na ito, naramdaman ko na sapat na ang mga sandaling iyon. Sapat na ang bawat titig at bawat galaw upang malaman ko na siya ang simula ng bagong kwento sa habang lumilipas ang mga araw, napansin ko ang mga pagbabago sa aking sarili. Ang mga desisyon ko, mga aksyon ko, at ang mga paraan ng pakikisalamuha ko sa mga tao ay nagiging mas maingat. Parang may baga na palaging kumikislap sa aking dibdib at hindi ko alam kung paano ko ito kontrolin. Alam ko na may mga bagay na hindi ko kayang balikan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang lihim na patuloy na bumabalik sa aking isipan. Sa kabila ng mga araw na punong-puno ng kalituhan, isang araw ay muling dumating si Ernest. Nasa bahay lang ako noon, naghahanda para sa araw na parang wala lang. Ngunit ang bigla niyang pagdating ay nagdulot ng ibang uri ng tensyon. Tinutok ko ang aking mga mata sa kanya.
Ngunit sa bawat pagtingin ko, may naramdaman akong hindi kayang ipaliwanag. Wala siyang sinabi, ngunit may mga mata niyang tila nagtataglay ng isang lihim na alam kong hindi ko pa kayang matutunan. Ang bawat saglit na pagpapalitan namin ng mga tingin ay nagsimula ng magdala ng mga katanungan sa aking isipan. May isang bagay na hindi ko kayang ilabas mula sa kanyang mga mata. Isang bagay na nag-uudyok sa akin upang magtanong, bakit siya dumating sa buhay ko sa mga panahong hindi ko kayang tanggapin ang sarili ko? Bakit siya nagpapakita ng ganito sa akin sa kabila ng lahat ng nangyari? Sa isang simpleng paglapit niya, napansin ko ang bawat galaw ng kanyang katawan, ang mga kamay na hindi madalas humawak, ngunit ngayon ay tila may layunin, para bang gusto niyang itulak ang mga limitasyon ko. Hindi ko kayang magpaliwanag, pero naramdaman ko na parang may isang bagay na bumangon mula sa aming mga nakaraang sandali. Hindi ko kayang tanggapin na ang mga simpleng saloobin ko sa kanya ay tila may mas malalim pang ibig sabihin. Sa bawat galaw ni Ernest, parang may mga bagay na dumadaan sa aking isipan na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang bawat hinagpis, bawat tanong, at bawat lihim na patuloy na bumabalik sa aking alaala ay nagiging mas matindi. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ano ang mayroon kami na hindi kayang ipaliwanag ng salita? Hindi ko alam kung may mga sagot na darating o kung kailan ang mga tanong ko ay magiging malinaw. Ngunit sa bawat kaganapan, natutunan ko na hindi palaging lahat ng bagay ay kailangan ipaliwanag. Baka may mga bagay na tadhana na lang ang magsasabi, ang lihim na bumabalik, hindi ko alam kung paano ito tatanggapin. Si Ernest ay hindi lang isang bahagi ng nakaraan ko. Siya ay isang bagay na naging dahilan ng pag-alala ko sa mga pagnanasa at mga pagkatalo. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay ang hindi ko alam kung saan ito patutungo. Nasa ilalim ako ng mga kumot, nag-iisa sa aking mga saloobin, ng mga oras na iyon. Ang bawat bagay na nangyari sa amin ni Ernest ay parang isang mabigat na tinik na sumasaksak sa aking dibdib. Hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw. Kung paano ko sisimulan ang mga pag-uusap na hindi ko pa natutunan. Ang mga mata ko, na dati puno ng takot, ngayon ay puno na ng tanong. Paano nga ba magpatawad sa sarili? Paano nga ba tatanggapin ang lahat ng ito ng buo? Ilang linggo na ang nakalipas mula nang mangyari iyon. Ngunit ang init ng kanyang mga palad, ang paraan ng paghawak niya sa akin, ay parang isang apoy na hindi ko kayang patayin. Ang mga pagkatalo ko sa buhay ay naging mga aral, ngunit sa bawat hakbang ko, may natutunan akong bagong pagkatalo na hindi mo kayang patagilid ang iyong puso. Hindi mo kayang ipagkait ang nararamdaman mo, kaya ang tanging magagawa mo na lang ay tanggapin. Habang naiisip ko lahat ng ito, parang muling bumangon ang mga alaala, ang init ng hininga ni Ernest, ang mga galak na dulot ng bawat yakap na ibinigay niya sa akin. Hindi ko alam kung paano ko nararamdaman iyon. Ang pusong hindi ko kayang saksi sa sariling kabiguan, ngunit iniiwasang tanggapin ang kabuuan ng pagkatalo at sa mga sandaling iyon, naiisip ko na siguro, ang lahat ng nangyari ay may dahilan. Sa mga palad niyang dahan-dahang humaplos sa akin, sa mga mata niyang puno ng kahulugan, sa mga labi niyang natila nag-aanyaya, doon ko natutunan na hindi lahat ng bagay ay kailangang ipaliwanag. Minsan, sapat na ang pakiramdam na tayo ay naroroon, kasama ang isang taong handang tanggapin ang ating kahinaan, ang ating mga pagkukulang. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi ko kayang kalimutan, ang aking sarili. May mga pagkakataong napapaisip ako, ang mga desisyon ko ba ay bunga ng aking mga nararamdaman o takot? Pwede bang ang aking pagkatalo ay magdala ng bagong simula? Alam ko na sa bawat minuto ng buhay ko na ako'y umiiwas sa katotohanan, ngunit natutunan ko rin na sa bawat hakbang ko, ang katotohanan ay nagiging mas malapit at mas masakit. Hindi ko kayang iwasan ang nararamdaman ko. Hindi ko kayang ipagkait kay Ernest ang lahat ng nadarama ko. Ngunit may mga katanungan na nagpapahirap sa aking isipan. Kung ipagpapatuloy ko ba ito? Papayag ba ako na magbago ang lahat? O mas mabuti na lang bang iwasan na lang ang mga bagay na hindi ko kayang hawakan? Habang
Ang mga galak at sakit ay nagsasalitan sa aking dibdib. Iniisip ko kung ano ang susunod na hakbang. Ang mga salitang hindi ko kayang sabihin. Ang mga pagkilos na hindi ko kayang gawin. Lahat ng ito ay bumabalik sa akin, tulad ng isang ulap na hindi kayang patagilid. At ang mga tanong ko ay patuloy na umaabot sa aking isipan. Ngunit natutunan ko na sa kabila ng lahat ng ito, sa kabila ng mga tanong, sa kabila ng lahat ng hindi ko kayang ipaliwanag, ang nararamdaman ko ay tunay. Ang aking puso ay nagniningning ng higit pang liwanag, ngunit ang araw na iyon ay isang pagbabago. Matapos ang lahat ng nangyari, ang mga tanong at takot ay nagbigay daan sa isang bagong pag-unawa. Hindi na kami pareho ng mga taong pumasok sa buhay ng isa't isa. Ang mga desisyon na ginawa namin ay may kasamang mga sakripisyo, ngunit sa bawat hakbang na tinahak namin, natutunan naming tanggapin ang isa't isa. Ang mga kahinaan, ang mga pagkakamali, at ang mga pangarap. Sa kabila ng lahat ng pagkabalisa at pagdududa, natutunan ko kung paanong ang pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa mga magagandang bagay. Ang pagmamahal ay tungkol din sa pagtanggap ng mga hindi perpekto, sa pagyakap sa mga bagay na mahirap tanggapin, at sa pagbabalik loob sa kabila ng lahat ng mga pagkatalo at kabiguan. Ang relasyon namin ni Ernest ay isang patunay ng lakas ng loob ng bawat isa na magbago, magpatuloy, at magsimula muli. Isang araw, habang kami naglalakad sa dalampasigan, pinili naming magsalita tungkol sa hinaharap. "Layla," sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay ngunit puno ng determinasyon. "Alam ko na hindi lahat ng bagay ay magiging madali, pero handa akong maglakbay kasama ka. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin, pero ang mahalaga ay nagsimula tayo sa isang bagong simula." Habang naroroon kami sa gitna ng lahat ng pagbabago, hindi ko alam kung anong magiging kalagayan namin sa hinaharap, ngunit ang isang bagay ay malinaw sa akin. Ang bawat hakbang na tinahak namin ay nagdala sa amin sa isang mas matatag na relasyon. Ang mga simpleng sandali na magkasama kami ay nagbigay ng bagong kahulugan sa aming pagmamahalan. Hindi ko na kailangang magtago at hindi na rin niya kailangang magtago sa akin. Ang katotohanan ay hindi laging magaan, ngunit ito ang nagtulak sa amin upang maging mas matatag, mas buo. Ang mga tanong na matagal ko nang iniwasan ay natutunan kong yakapin. Hindi ko na kinailangan pa ng mga sagot na hinahanap ko noon. Sa halip, natutunan ko na ang bawat hakbang na ginagawa namin ay sapat na upang magsimula ng bagong kwento. Hindi kami nagmadali at walang kailangang pagmamadali. Ang mahalaga ay magkasama kami at natutunan naming tanggapin ang isa't isa sa kabila ng lahat ng pagkakaiba at kalituhan. Ang bawat araw na lumipas ay naging isang paalala ng mga bagay na maaari naming baguhin at mga bagay na kailangan naming tanggapin. Sa mga pagkakataong magkasama kami, naramdaman ko ang kaligayahan na hindi ko naranasan sa iba. Sa mga oras ng katahimikan, natutunan kong pahalagahan ang bawat segundo na magkasama kami. Ang kwento namin ni Ernest ay hindi isang kwento ng perpeksyon. Sa halip, ito ay isang kwento ng pagtanggap, pagbabago, at pag-usbong. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa hinaharap, ngunit sa mga sandaling ito, natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi laging madali, ngunit may mga sandali na ito ang nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy. Matapos ang lahat ng nangyari, natutunan kong ang buhay ay hindi laging ayon sa plano. Ang mga bagay na inaasahan ko ay hindi palaging natutupad, at may mga pagkakataon na ang mga bagay na hindi ko inaasahan ay siyang nagbibigay ng pinakamalaking mga aral sa atin. Sa bawat hakbang na ginawa ko, natutunan ko kung paano maging matatag, kung paano tanggapin ang sarili, at kung paano yakapin ang mga pagkatalo at tagumpay. Minsan, iniisip ko kung paano ba talaga nagbago ang lahat, mula sa unang araw ng aking paglalakbay patungo sa mas malalim na relasyon, hanggang sa mga pagsubok at pagninilay na dinala sa akin sa mas malalim na pag-unawa ng sarili ko. Ipinakita sa akin ng relasyon namin ni Ernest na ang pagmamahal ay hindi palaging perpekto. May mga pagkakataon ng pagsubok at pagtanggi. Pero sa huli, natutunan naming magpatawad,
magbago, at magsimula muli. Hindi ko na kailangang manghinayang sa mga pagkakataon na nawala o sa mga bagay na hindi ko na nagawa. Ang mga pagkakamali at pagkatalo ay bahagi na ng kwento ko. At sa kabila ng lahat ng iyon, natutunan ko na walang pagkatalo na walang matututunan. Ang mga bagay na nagbigay daan sa aking mga aral at pagbabago ay siyang naging pundasyon ng mas matibay na relasyon at mas malalim na pag-unawa sa sarili ko. Ngayon, ang kwento ko ay hindi na tungkol sa paghahanap ng kasagutan. Sa halip ito ay tungkol sa pagtanggap sa lahat ng aspeto ng buhay, sa mabuti at masama, sa tagumpay at pagkatalo, at higit sa lahat, sa mga pagkakataong natutunan mong magpatawad at magbago. Natutunan kong hindi kailangang maging perpekto ang lahat para maging masaya. Hindi kailangang makuha ang lahat ng sagot, basta't natutunan mong tanggapin ang lahat ng bahagi ng iyong sarili at ang mga tao sa paligid mo. At sa dulo ng lahat, ang kwento namin ni Ernest ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi laging madaling hanapin. Ngunit natutunan ko na ito ay natatagpuan sa mga pagkakataon na matutunan mong tanggapin ang sarili mo at ang mga tao sa paligid mo, sa kabila ng lahat ng pagsubok. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa hinaharap, pero sigurado ako sa isang bagay. Natutunan kong yakapin ang lahat ng bahagi ng aking kwento at tanggapin ang mga hamon na darating. Sa bawat hakbang na tinahak ko, natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi sa pag-iwas sa mga pagsubok, kundi sa pagtanggap sa mga ito at pagbabalik loob sa mas magaan at mas maligaya. At ngayon, natutunan ko na ang bawat kwento, kahit masakit, ay may dahilan. Bilang pagtatapos ng kwento ko, naiisip ko na sa lahat ng mga nangyari, hindi ko pinagsisihan ang bawat hakbang na tinahak ko. Ang buhay ay puno ng mga katanungan at hindi laging may kasiguraduhan kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Minsan, hindi natin kontrolado ang mga bagay. At ito ang nagpapalalim sa ating pag-unawa sa sarili at sa mundo. Ang pagmamahal at mga relasyon ay hindi palaging simple, hindi palaging magaan. Pero natutunan ko na sa bawat pagsubok, mayroong mga aral na dumarating, mga aral na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng pagkakilala sa iyong sarili. At sa bawat kwento, sa bawat paghihirap at tagumpay, natutunan kong mas mahalin ang sarili ko. Ang kwento namin ni Ernest ay natapos na. At sa huli, naiintindihan ko na ang pagmamahal ay isang proseso. Isang paglalakbay na hindi kailangang magmadali. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa aming dalawa sa hinaharap. Ngunit natutunan kong tanggapin ang kung ano man iyon. Ang buhay ay isang kwento ng pagpili at pagtanggap. Tanggapin mo ang iyong mga pagkatalo at alamin na ang bawat pag-ibig ay may mga pagsubok. Ngunit sa huli, ang lahat ng ito ay magiging bahagi ng iyong kwento. Kwento na magbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy. Sa mga darating na araw, magpapatuloy ako sa pagtahak ng aking landas. Hindi ko alam kung anong bukas ang naghihintay. Ngunit alam ko na ngayon, natutunan kong mahalin ang aking sarili at tanggapin ang lahat ng bahagi ng aking kwento. At sa huli, natutunan kong hindi ako nag-iisa sa aking laban. Ang bawat hakbang, kahit na mahirap, ay patungo sa isang mas magaan na bukas. Salamat sa pagsama sa amin sa isang kwentong puno ng emosyon at mga aral. Huwag kalimutan, sa bawat pagsubok may pagkakataon tayong magbago at matutunan. Hanggang sa susunod na kwento, patuloy na magbigay liwanag sa inyong mga puso.